Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin nagsabuatan. Eto na, leak video pinakita na ni Cheese. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at pa-like na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, ay pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin tong si Senator Chis Escudero. Sabi niya po dito imbestigahan si Martin Romualdez. Ito mga kabayan, pakinggan po natin to. Ako, Ginoong Pangulo, hindi ako kakampi ni Martin Romualdez. Kaya lalabanan ko siya at lahat ng panglilinlang niya. Una, papatunayan kong hindi totoo ang mga panggigipit at paninira ng mga testigo niya laban sa akin at mga senador. Pangalawa, tututulan ko ang paglilihis at diversyon na ginagawa niya palayo sa kanya at sa Kamara. Pangatlo, hindi ko papayagang sirain ang mga senador pag away-awayin tayo at sirain ang institusyon ng Senado. Grabe no, parang si Escudero parang Senate President pa rin siya eh. Kasi dapat yung nagsasalita siya para sa sarili niya lang, pero ngayon nagsasalita po siya para sa institusyon ng Senado. Not unlike po kay Espesoto, no? Mukhang ipinagtatanggol pa nila si Romualdez. Pero dito makikita mo mas Senate President pa tumindig itong si Escudero kaysa po kay Soto. Pangapat, pinaniniwalaan ko at saludo ako kay Sergeant Gutesa at iba pang katulad niya sa paglabas ng katotohanan. Panglima, hindi ako matatakot banggitin ng paulit-ulit ang kanyang pangalan, Martin Romualdez. At ipaglalaban kong ipatawag at imbestigahan si Martin Romualdez at lahat ng kanyang mga kasangkot at kasama. Ginoong Pangulo, mga minamahal kong kababayan, kung nais niyong lumitaw ang katotohanan, kung nais niyong panagutin ang tunay na salarin, kung nais po niyong makulong ang tunay na may kasalanan, huwag ninyong kampihan si Martin Romualdez. Punitin natin ang script ni Martin Romualdez. At higit sa lahat, huwag magpadala, huwag sabayan, huwag maniwala sa sarswela na nilalako ni Martin Romualdez. Ngayon mga kababayan, klarong-klaro. Kasi nga itong si Soto at si Lacson, no? Kamping-kampi po eh. Halata naman, di ba? Dito kay Romualdez. Kaya eto, dapat matauhan na po sila dito sa binitawang maaanghang na mga salita ni Senator Escudero, mga kababayan. Well anyway, sumagot naman po si Martin, no? Sumagot naman po si Martin Romualdez at eto po ang kanyang sagot, no? Sa pahayag ni Senator Chis Escudero. Sabi po niya kasi, isang tao lamang ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pag-aaway, pagkakawatak-watak na ngayon yumanig sa ating bayan. Maprotektahan lamang ang sarili niya. Sabi naman po ni Martin Romualdez, sa presento niya siya. Sa presento na siya magpaliwanag, aray ko po. Very confident si Martin Romualdez. Sa presento na siya magpaliwanag, aray ko po. Ganun po nila kadali matwist, no? Yung mga pangyayari, mga kababayan. Anyway, eto pa pong Speaker Martin Romualdez or former Speaker Martin Romualdez, sabi niya po dito, kasi si BP Sara nagsalita na rin eh. Sabi po, nag-react po si Romualdez. Sabi niya po, BP Sara puro akusasyon lamang, walang ipinapakitang ebidensya.
Sabi po niya ay nakakalungkot na ang mismong vice presidente na inakasahan at na-impeach ng House dahil sa maling paggamit ng pondo. Tingnan mo. In-impeach nila si Vice President Sara Duterte dahil sa maling paggamit ng pondo. Pero ang lumalabas ngayon, parang sila yata. Sila yata yung mayroong maling paggamit ng pondo. Sabi pa po dito ay siya pa nga nagkakalat ng ganitong kasinungalingan. When the source itself has lost credibility, why should anyone believe this baseless claims? Ayan mga kaubayan, baseless daw yung mga akusasyon ni Vice President Sara Duterte. Paano yan ngayon? Diba? Nahaharap ka. Yan nga ang nakakahiya no? Yung mga nagsipirmahan para ma-impeach si Vice President Sara Duterte dahil inaakusahan nila na mali po ang paggamit ng pondo, ngayon sila po pala ang mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Ang bilis-bilis ng karma, di ba? Akala ko kasi yung karma sa ginawa nila kay former President Duterte, Vice President, sa lahat ng Duterte, no? Ay mangyayari pa after ng 2028, di ba? Kasi doon po lang tayo mag-election ulit, di ba? Ang bilis po ng karma. Ngayon, eto na. Nabaliktad na lahat. Yung inakusa nila kay Vice President Sara Duterte, sila ngayon ang nagsasuffer. Former Speaker Martin Romualdez. Pangalanan din natin, si Senator Chis Escudero nga, pinapangalanan tayo dapat magpangalan din, di ba? Pangalanan nyo na, mga kababayan. Anyway, eto pa mga karibin natin yung ka-partner in crime ni former Speaker Martin Romualdez. Gusto ko lang i-emphasize na speaker siya no? Kasi yun naman ang gusto niya. Former Speaker Romualdez para ma-emphasize talaga natin na siya yung pinuno ng lahat ng kaguluhang ito. Alright, ito pong partner in crime niya na si Saldico. Eto. Si House Speaker Representative Bogie D. Sabi niya po dito, since nag-resign na si Representative Saldico, wala nang ikang karapatan ang Kongreso para maimbitahan siya at maanyayahang umattend sa Ethics Committee. Ayan mga nag-resign na pala. So nagpapahalata ka lang, no, na talagang ikaw ay guilty sa mga inaakusa sa'yo, di ba? Kasi nag-resign ka di ba? Sabi mo nga sa isang pahayag mo, kapag pilitin ka na umuwi sa Pilipinas, magre-resign ka na lang. Kasi hindi ka na kongresista, di ba? Hindi ka na congressman, kaya wala ka ng responsibilidad na umuwi pa ng Pilipinas. Nako po. Boying Rimulya, pakilusin mo na yung Interpol, gawin nyo na yung ginawa nyo kay former President Duterte at kay Congressman Arnie Teves. Ang gulo-gulo ng nila, no? Ang gulo-gulo ng gobyernong ito. Paano nila masusolusyonan yung mga problema ng bansa kung sila mismo ang problema ng bansa? Diba? Sila ang problema ng bayan. Dapat nga problema ng bayan ang problema ninyo. Pero bakit ngayon, tila wala na kayong nagagawa kung di problemahin ang mga sarili ninyo? Anyway, eto mga kababayan, pakinggan muna natin, no? Kasi kung ganito katapang po si SP Escudero, ganito rin naman po katapang si Senator Rodante Marcoleta. Hindi na pala Senate President si Escudero, no? Si Senator Escudero. Eto, pakinggan din po natin itong si Senator Rodante Marcoleta. Sino bang natatakot kay Martin Romualdez? Marami po siguro dito sa kapulungan ito. Pero hindi ako natatakot kay Martin Romualdez. Ang pinag-uusapan natin ay problemang kasangkot na po ang kinabukasan ng ating bansa. Sasabihin ba natin interparliamentary courtesy? Sulat po ba sa bato yun? Absolute po ba yun? Yun po yung aking ikinasasama ng loob. Hindi po tayo dapat mag-away-away. Iisa po ang ating layunin. Ang ating bansa ang pinaka-importante sa ating lahat. Bakit po kinakailangang ilihis natin? Bakit po tayo gagawa ng paraan para pagtakpan po natin ang hindi dapat pagtakpan?
Ngayon po ay masasabi ko, si Master Sergeant Orly Gutesa ay mas credible pa po kaysa sa marami sa atin dito sa kapulungan ito. Si Master Sergeant Orly Gutesa mas matapang kaysa sa mas marami dito sa ating kapulungan. Ako po ay tumatayo ngayon. So yan mga kabayan, palakpakan po natin. Diba? Sino bang mga takot? Sino bang nagtatakip? Sino bang nagpoprotekta? Kay speaker, kay former speaker Romualdez dyan po sa kapulungan na yan, sa Senado. Diba? Halata naman Kahit hindi po natin pangalanan si Soto at si Lacson, pangalanan na pala. Okay, silang dalawa po, no? Kung meron pa sabihin nyo lang kung sino yan, papangalanan din po natin. Total, pangalan lang naman yan mga kaubayan, diba? At pinangalanan naman ni Senator Dante Marcoleta. Kung sino ba talaga ang natatakot. Hindi nila mapangalanan pero halata naman mga kaubayan. Sige kayo mapangalanan nyo si Lacson at si Soto na nagpoprotekta. Kaya former Speaker Martin Romualdez, di ba? Sa kanila palang mga kilos, base po sa kanilang mga ginagawa. No? Di ko lang alam kung insecure lang silang dalawa dito kay former, no? Blue Ribbon Chairman Senator Dante Marcoleta, baka insecure lang, di ba? Kasi parang di ba? Bago lang to bagong senador lang to pero grabe, Hindi bago sa politika, bagong senador lang mga kabayan pero abogado po ito, di ba? Ayan mga kawan, ano po ang inyong opinion dyan? Reaction, comment nyo na lang po at eto, pasadahan na po natin ang video ito, eto na po. Ito ang balita ngayon. Viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Sadyang totoo talaga ang katagang. Walang lihim ang hindi nabubunyag at walang baho ang hindi aalingasaw. Matapos ang pananahimik at pagkakaladkad ng pangalan sa malumalyang flood control project, dating Senate President ng Senado, Chis Escudero, binasag na ang katahimikan at binulgar na lahat sa publiko ang tinatagong baho at script at sarsuela ni dating Speaker Martin Romualdez. Isang matinding pasabog ang binitawang salaysay ni dating Senate President Chis Escudero sa ikinasang Senate session ng Senado ngayong araw, September 29, 2025. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kapag nagturo ka ng daliri sa iba, may tatlong daliri na nakaturo palagi pabalik sa'yo. Ito ang matinding sigaw at tahasang buwelta ni Senator Chis Escudero sa dating speaker na si Martin Romualdez matapos ang ikinasang blue ribbon ni Ping Lacson at Soto na tila pinagtakpan di umano at tila pilit inilis ang totoong sangkot umano sa manumalyang flood. Hindi lang pala si Soto at si Lacson mga kaubayan. Nakita ko kasi bigla kong naalala parang pinoprotektahan din si si former Speaker Romualdez, no? Itong mga tulpo, yung dalawang tulpo dyan, di ba? Parang ano rin yan di ba? Maka Romualdez din yan. Control project na tila bagang sunod-sunuran lang umano ang Senado sa pamumuno ni Soto at Lacson kung saan man ang utos at gustong script ni dating Speaker Martin Romualdez. Kaya naman Senator Chis Escudero, tahasang binulgar na ang lahat ng baho ni dating Speaker Martin Romualdez. Ayon pa sa kanya, ang nasa likod ng lahat ng ito ay walang iba kundi si Martin Romualdez. Ginamit ni Martin Romualdez ang FLR for late release funds at pangalan ni Marcos upang itulak ang unconstitutional na impeachment complaint laban kay VP Sara. At dagdag pa ni Senator Chis Escudero, si Mayor Magalong sinisiraan na rin nila Romualdez ngayon matapos itong magbitiw sa kanyang pwesto sa ICI, ang Independent Commission on Infrastructure na nag-iimbestiga sa manumalyang flood control. Narito ang full video kung saan tahasan at matapang na walang pagdadalawang isip na binulgar na lahat ng baho ni dating Speaker Martin Romualdez sa harap mismo ng Senado. Di man direktang pinangalanan, ngunit tila sa pool sa katotohanan ang pamumuno ni
Soto at Lacson sa Senado na di umano'y nagiging tuta na lamang umano at sunod-sunuran sa kung ano ang gusto at utos ni dating Speaker Martin Romualdez. Narito't panoorin ang full video. Thank you, Mr. Senate President. Thank you, distinguished Majority Floor Leader. I rise to make a brief manifestation in response to the events of recent days. Ginoong Pangulo, meron po tayong kasabihan sa wikang Pilipino. Kapag nagturo ka ng daliri sa iba, may tatlong daliri na nakaturo palagi pabalik sa iyo. Sa mga nakaraang linggo, malinaw na nililihis ang galit ng taong bayan tungkol sa mga ghost at substandard flood control projects mula sa mga totoong may kasalanan patungo sa Senado at sa ilang mga miyembro nito. Tila pilit na ginagawang panakipbutas, ika nga at fall guy, at diversyon ang mga senador palayo sa Kamara at sa mga tunay na may sala. Klarong-klaro po ang script nito. Ipitin ang tatlong dating DPWH officials, pakantayin sa kanila, mema banggit lang na senador, habang pinagtatakpan ang mga congressman na tunay nakasabwat nila sa mga lugar na ginagalawan nila. Simple ang patunay dito. Kapani-paniwala ba na wala silang kinausap na kahit isang congressman nakaupo na totoong may hawak ng mga distrito sa lugar na ginalawan nila sa hinaba-haba ng testimonya nila dito o sa Kamara? Banggit sila ng banggit. Name drop sila ng name drop ng pangalan ng senador. Maski na klaro naman kung inyong papakinggan na wala silang masabing direktang nakausap o binigyan ng anuman. Lahat ito para lamang ipako ang mga senador sa media at sa publiko at ilayo ang atensyon sa Kamara at mga congressman. Bakit nga ba? Dahil tila mas malaking isda, ika nga, mas mataas, mas kilala ang mga senador kumpara sa congressman? Umaasa sila na maiibsan ang galit ng tao sa kanilang mga anomalya ukol sa flood control at tuluyan na silang makakatakas mula sa anumang pananagutan. Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Ang pangalan niya ay matagal nang bulong-bulungan sa bawat sulok ng bansa, pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan. Pero Ginoong Pangulo, minamahal kong kasamahan, bakit tila sa Kamara, dito mismo sa Senado, at sa ilang media, ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya? Pues, sasabihin ko, Martin Romualdez. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.